Akala ni Beth ay itataboy sila ni Lyndon base sa reaksyon nito. Mabuti na lang at tahimik silang pinapasok nito. Naging tahimik rin ang kambal, kaya lang pagpasok sa loob ng mansyon ay hindi nila maiwasang mapasinghap. "Mommy, this is a huge house," bulong ni Siren. "This is a mansion, little girl," walang ngiting sagot ni Lyndon. Naitikom ni Siren ang mga labi at kumapit ng mahigpit sa kamay niya. "Are we going to leave her for good?" Nangungunot ang noo ni Sander habang tinanong yon. "If you don't want to, you are free to." Natigil si Lyndon sa pagsagot nung tapunan niya ito ng masamang tingin. Hindi niya gustong pagtrato ng ganito sa mga anak niya. Ito talagang kinatatakutan niya. Alam niyang mainit ang dugo ng mga Ocampo sa Del Rio at mas iinit pa ngayon dahil nagdala siya ng 2 pang Del Rio. Kung ayaw mo sa amin, aalis na lang kami." Bulong ko sa kanya. Napabuntong hininga ito, tinuro ang sofa. "Sit down, I'll get some snacks." Sumusukong bigkas nito. Napangisi si Beth, niyakag niya mga anak sa sofa. Namamangha pa rin ang mga ito na kinatutuwa niya. Gusto niya rin naman talagang ipakita sa mga ito kung saan siya lumaki kahit pa may mga hindi magandang memorya sa mansyon. Napabaling siya kay Lyndon noong bumalik ito galing sa kusina at walang dalang kahit na ano. "What do you want?" Malamig nitong bigkas, nanliit ang mga mata niya sa lalaki. Ginagalit yata talaga siya nito. Sisinghalan niya sana kung hindi lang nagsalita ang kambal. "I want some pancakes. Spaghetti is fine with me," sabay na sabi ng kambal. Nawala ang madiing titig ni Lyndon at napatitig sa dalawa. "Gusto ko rin sana pero matagal magluto niyan. Nakakatamad." Pag-amin nito, maliit na ngiti si Beth. Agad na tumayo. Ang cute ni Lyndon sa parteng yon. Parang batang ayaw umamin sa hindi niya kayang gawin. "Ako na lang magluluto. No need, o-order na lang ako." Tigil nito sa kanya. Agad itong nagdial sa cellphone kaya't minalingan niya lang ang mga anak niya. "Gusto niyo bang umakyat sa itaas?" Yaya niya sa mga bata. "Yes, Mommy. May sarili po ba kaming room dito? Pati si Kuya Sander?" Napamaang siya, nahihiya naman siyang mag-request ng tig-isang kwarto kay Lyndon kahit malaki ang mansyon. Ang gusto nga niya sa dati na lang niyang kwarto. "Pumili lang kayo kung anong gusto niyo," sagot ni Lyndon sa kambal. Tuwang-tuwa ang dalawa. Ni hindi niya napigilan ang pagtakbo ng mga ito paakyat sa itaas. "Careful twins, baka mahulog kayo," paalala niya. "No, Mommy, we're not a baby anymore," sigaw ni Siren. Nangingiti siyang napailing habang tinatanaw ang mga ito. Pagbaling niya kay Lyndon, matimit ang nakatitig sa mga bata. Alam naman niyang nagulat ito at malamang nagalit. Si Siren, pwede bang doon na lang siya sa dati kong kwarto? Pakiusap ko." Nilingon ako nito tapos lumingon muli sa itaas. "Hindi, that's already my room." Umawa ang mga labi niya. "Ginawa mong kwarto ko? Bakit hindi ka doon sa master's bedroom?" Singhal niya. Malamig siya nitong tinignan. "So, gusto ko lang ipaalala sa'yo na mansyon ko na to, Miss Del Rio. Pipiliin ko kung anong gusto kong gawing kwarto. Don't worry, doon ka rin naman matutulog sa tabi ko." Ngumisi ito na nakakaloko bago umakyat sa itaas. Binigyan niya ito ng masamang tingin kahit paakyat niya. Gigil siyang nagmura. Talagang sinusubukan siya ng lalaki. Sa inis niya hindi na siya umakyat sa itaas. Hindi naman sasaktan ni Lyndon ang mga bata. Hopefully not. Nanatili siya sa ibaba tinintay ang pagkain. Siya na rin ang nagbayad. Nakakahiya naman kasi kung tatawagin pa niya si Lyndon. Inayos niya yon. Sakto sa pagbaba ng 3 at tingin niya close na mga ito matapos makitang buhat na ni Lyndon si Siren sa isang braso habang hawak naman sa kamay si Sander na tumatawa. Parang sinuntukan dibdib niya. Ngayon niya palang nakitang ganito kasaya ang kambal. Sa tingin niya kailangan talaga ng ama ng mga bata. "Mommy, my room is so huge. Si Kuya may sarili ding room," balita ni Siren. Ngumiti siya. "Really? Ayaw niya na bang katabi si Mommy?" Biro niya. Bumaba ito kay Lyndon at kagad na kinuha ang plato ng pancakes. "I'm already a big girl.
Si kuya big boy na rin. Hindi na tayo kasya sa kama. Bahagya siyang nalungkot. Lumalaki na nga ang mga anak niya. Kahit gusto niyang makatabi pang mga ito, hindi na niya pinilit. Kumain sila at gumala lang sa mansyon ng kambal. Pagdating ng gabi ay sinamahan niya na ang mga ito hanggang sa makaligo na. Siya rin ay nakaligo sa kwarto ni Siren. Hindi niya kasi alam kung seryoso ba si Lyndon. Nasa kwarto nito siya matutulog. Parang mas gusto niyang tumabi na lang kay Siren o kaya ay kay Sander. Pero wala rin siyang nagawa noong makatulog ng mga bata. Tahimik na lang niyang tinahak ang kwarto niya. Nag-init ang mga pisngi niya matapos maalalang doon may nangyari sa kanila ni Lyndon. Pagpihit niya sa kaliwa, nahanap niyang lalaki na nakaupo sa sofa. Sa sofa kung saan siya gumising noon habang nasa ibabaw nito. Tulog na sila? Malamig nitong tanong, wala na ang mabait at charming nitong aura kanina. Para lang siguro yun sa mga bata. Oo, doon na lang sana ako sa kwarto ni Siren matutulog. Pagpapaalam niya. Wala yun sa job description mo. Napatanga siya at nainis. Agad niyang tinungo ang pwesto nito at matatag na tumayo sa harap. Nandito naman ako sa bahay mo. Pwede mo naman akong tawagan kung kailangan mong gusto. Luhod. Ano? Naguguluhang tanong niya. Luhod, Miss Del Rio. Mariing utos nito. Nalaki ang ulo niya. Ang dibdib niya tila hinampas. Natulala sa utos ng lalaki. Hindi ka talaga masunurin, Miss Del Rio. Tumayo ito ng lalaki mismong marahang nagtulak sa balikat niya upang mapaluhod siya. Gusto niyang maiyak. Parang alam na niyang gusto nitong ipagawa sa kanya matapos tumapat ang pagmumukha niya sa ibaba nito. Kompleto pang suot nito pero nahahalata niya na yon. Tatanungin kita at gusto ko ng matinong sagot. Kapag hindi ko nagustuhan ang sagot mo, maghuhubad ako sa harap mo. Banta nito, napamaang siya't gusto magprotesta. Kaya lang ay masumakbang ito palapit. Pinagkakatuwaan yata siya ng binata. Kanino ka nagpabuntis? Madiing tanong nito, naninikip ang dibdib niya. Tila kutsilyon tanong nito. Sinong lalaki ang bumuntis sa'yo? Galit na ito pero mas nagagalit siya sa tanong nito. Matilim niya itong tinignan. Hindi ko alam. Matapang niya sagot. Sunod niyang nakita yung pagbagsak ng suot nitong pantalon. Nalaki ang mga mata niya nung makitang boxer short nito. May gustong kumawala mula doon. Answer me, Miss Del Rio. Who's the father of your twins? Nalilisik ng mga tingin nito. Umiikting na rin ang panga. Hindi ko nga kilala. Talaga namang hindi niya kilala pero mukhang mas nagalit ito matapos siyang haklitin sa braso. Hinilat basta nalang ibinagsak sa kama. Umigik siya sa sakit ngunit hindi ito natinag. Hindi mo talaga sasabihin? Umiling siya ngunit at balak na pagalitan ito sa inaasta. Ngunit naipon lang sa bibig niya protesta noong daganan siya nito at sakupin ang mga labi niya. Gustong itikom ni Beth ang mga labi ngunit hindi niya magawa. Malalim ang paghalik ni Lyndon na kahit simpleng ingit ay hindi makakawala sa mga labi niya. Kinakapusan siya ng hininga. Gusto na niya na itong itulak at sampalin. Inipon niya lakas upang itulak to. Hinawakan niya ito sa ulo. Ngunit nasabunutan niya lang ang buhok ng lalaki matapos maramdaman ang mainit itong palad sa kanyang hita. Tumigil ito sa paghalik, suminghap siya at naghabol ng paghinga. Umupo ito sa gilid niya kung kaya't naupo rin siya. Kaya lang ay galit nitong hinawakan ang baraso niya. Ang kayumangging mga mata nito'y nangangalit. Now tell me, who got you pregnant? Galit pa rin tanong nito. Kaninong lalaki ka nagpabuntis? Pag-uulit nito na talagang kinainit na ng kanyang ulo. Nagtagis ang ngipin niya at kagad ng malakas na pinadabong palad niya sa pisngi nito. Bumaling ang mukha nito at kahit na mas magalit ito'y wala siyang pakialam. Nainsulto kasi siya sa klase ng tanong nito na para bang kalad ka rin siyang babae. Na para bang nagpabuntis siya sa kung sino lang sa kalye. Kung sino man ang ama ng anak ko, wala ka na roon. Madiing sagot niya. Pero hindi yata nagustuhan ni Lyndon ang sagot niya. Mas sumigting ang panga nito at hinawakan na rin ng maging ang isang panyang braso. You slap me again? Pang ilang beses na ba to, Miss Del Rio? Nag-e-enjoy ka yatang markahan ng pisngi ko. Sarkastikong boses nito. Umatras siya sa takot na saktan siya nito. Bakit ba kasi ganun ka magtanong? Nanilisik na naman ang tingin nito habang hinuhubad ang t-shirt. Tinira na lamang ay ang boxer short nito.
I wanna know that man. He's an asshole. Ginawa kang hayop at basta nalang iniwanan. Madiing paliwanag nito. Now tell me his name so I can put him to death. Malamig ng boses nito. Napalunok siya at nalaki ang mata na umid ang dila niya sa takot. Muntik pa siyang mapasigaw nung hilahin ni Lindon ng paa niya dahilan upang mapahiga siya muli. Agad itong gumapang sa ibabaw niya at tinitigan siya. Hubad, malamig nitong utos. Nilakasan niya loob niya at tinapangan ng tingin. Paano ako maghuhubad kung nandyan ka? The heck, Lindon? Hindi ikaw ang bumili niyan. Protesta niya matapos nitong punit ng night dress niya. Basta lang din itong inalis ang bra niya. Kaya katang ibili ng marami. Hindi mo ba talaga sasabihin kung sinong tatay nila? Hindi na nakasigaw ang boses nito. Akmang sasagot siya ngunit ungol ang kumuwala sa mga labi niya. Gusto niya itong itulak. Hindi pa siya handa. You like it? Paus na tanong nito. Maaaring nasisiyahan sa reaksyon niya. Pumikit siya ng mariin noong mas dumiin ang palad nito pagkatapos ay diniin pa nitong ibabasa kanya. Hindi ko gusto nito. Pagsisinungaling niya. Ayaw niya magdiwang ito. Hindi niya ibibigay ang gusto nito. Really? What about this one? Kagaya no sa opisina ay bulta-bultahing init ang nararamdaman niya. Gusto niya itong sipain sa sensasyong nararamdaman. Ngunit pigil nitong mga hita niya gamit ang tuhod nito. Mariin niyang kinagat ang labi upang hindi kumawala ang kanyang halinghing. Ngunit hindi siya nagtagumpay. May hina lang yun. Sapat lang sa pandinig ng binata. Do not deny it, Bethany. Gusto mo to. Gustong gusto mo. Pagtatama nito, hindi siya sumagot. Napakapit siya sa bedsheet nung bumaba ang labi nito sa kanyang leeg. Lindon, nahihirapan niyang bigkas lalo pat nagsisimula na namang mag-init ang puson niya. Ang mga palad ay mariing humawak sa magkabilang hita niya. Kaya lang bigla itong tumigil. Pagtingin niya titig na titig ito sa naiwang peklat sa bandang puson niya. Pahiga yun. Dito ba sila nanggaling? Mahinahong tanong nito. Tinutukoy ang peklat niya. Cesarean ako, bikini cat, kwento niya. Tumango ito't marahang hinalikan yon. Masakit ba? Did that asshole let you experience this kind of pain alone? Napakurap siya. Sa kabila ng init na nararamdaman niya, nag-init din ang puso niya sa concern na naririnig sa boses nito. Ako dapat, Beth. Sa akin ka na lang dapat sumama. Ako na lang sana ang daddy ng kambal. Ako dapat at hindi ibang lalaki. May galit na bigkas nito. Nagulat siya doon at napaawang ang mga labi sa revelasyon nito. Pero ayaw niya maniwala. Galit ka ba kasi hindi na ako virgin? I don't care about your virginity. Galit ako sa lalaking nag-iwan sa'yo ng responsibilidad. Kung hindi mo ko pinagtabo yan, ako sana ama ng kambal. Natameme siya. Tuluyan nang nawala ang init sa pagitan nila. Pero noong muli nitong halikan ng peklat niya, muli ring nag-init ang paligid. Hindi bale na. Simula ngayon, ako lang ang sasamba sa katawan mo. I bought you. May diing bigkas nito. That's enough. Nanghihina niyang bigkas. Nagangat ito ng ulo at multo ng isang binigay sa kanya. See, you like it. Kaya kitang paligayahin na hindi niya nagawa. Tumalim na naman ang tingin nito. Basta lang itong tumayo, lumapit sa drawer at kumuha ng sigarilyo. Sinindihan yun at lumapit sa bintana. Hindi niya alam na naninigarilyo palang binata. Hindi niya ito matingnan o kahit sulyapan man lang ang likod nito. Buburahin kung marka niya. Ako ang unang magmamarka sa'yo. Gusto niyang tumutol pero naalala niya hindi nito alam na nag-asawa na siya noon pa. Tomorrow, we will do the first thing in the list. Napaupo siya't marahas niya itong nilingon. Ngunit nasa harap na niya to. What list? Yung papel? Sinira ko na. I don't care. Memorize ko lahat ng gusto ko. Lahat yun gagawin ko. Kayamanan ang bayad ko sa'yo. Lahat ng parte ng katawan mo pag-aari ko. Gagawin kong gusto ko. May otoridad na bigkas nito. Kinuyom niyang mga kamay, hindi alintana kahit ubad siya sa harap nito. Dan paligayahin mo ko ngayon na, gigil niyang sigaw. Ngumising lalaki at sinulya pa ng katawan niya. Excited? Na. Ha? I have a better plan. Lumapit ito't marahang pinadahan ang ilong sa balikat niya. Inamoy ang natural niyang amoy. Tomorrow, we'll be going to a party. Be ready, we'll do my first fantasy.
in public, Bethany. Ayoko nga ko lang ang mag-enjoy, dapat pati ikaw. Sensual nitong bulong na lalong nagpakuyom sa kanyang kamao. Nakailang baso na ng whiskey si Lyndon, hindi pa rin dinadapuan ng antok. Nasa kusina siya. Iniwan niya na lang si Beth sa kwarto. Hindi niya matingnan ito matapos makita ang pag-insultong lumarawan sa mukha nito. Gago naman talaga siya sa parteng iyon. Pero hindi niya babawiin ang sinabi. Kahit katawan lang nito ang kaya niyang mapas sa kanya, hindi niya bibitawan. Such an asshole Ace, bulong niya sa sarili bago lumagok muli ng alak. Bukod sa naiinis siya sa mga nasabi, galit pa rin siyang nalaman na iniwan lang ito ng lalaking nakabuntis dito. Iniisip niya nga na siya ang tatay ng kambal, pero hindi niya maalalang may nangyari sa kanila ni Beth. Baka mayaman at may itsura din ng ama ng kambal, kaya nagiging kamukha niya. Napailing siya at sumandal sa kitchen counter, bago muling uminom ng alak. Hindi na niya kalaban si Beth pero gusto pa rin niya itong pasakitan. 5 taon siyang naghanap, ngayon sumulpot ito. May bitbit namang 2 anak. Pero kahit na ganun, hindi niya magawang magalit sa mga bata. Naaawa pa siya. Mas galit siya sa ama ng mga ito. Ang tagal niyang sumubaybay kay Beth. Pero nalusutan lang siya ng kung sino. Kung hindi lang siya nito pinagtabuyan o kung nahanap niya lang ito kaagad, malamang na silang nagsasama kahit tumututol pang lolo niya. Binagsak niyang baso't muling umakyat sa itaas. Tinungo niyang kwarto. Tumayo sa paanan na tinitigan si Beth. Malalim ng tulog nito at balot na balot sa kumot. Paniguradong hindi pa ito nakakapagbihis. Umupo siya sa gilid ng kama, nas tinitigan ang mukha nito. At kulang na lang ay murahin niya sarili matapos makita tuyong luha sa gilid ng mga mata nito. Shit Ace, you made her cry. Sermon niya sa sarili. Hindi naman talaga niya balak na angkinin ito, tinatakot niya lang. Kaya lang sa tuwing nagdidikit sila, hindi niya mapigilan ang sarili. Kahit ngayon, mas gusto niyang malayo siya upang hindi siya maakit. Agad siyang nagtungo sa closet at kumuha ng panibagong damit para dito. Marahan niyang inalis ang kumot at kahit nahihirapan siya sa paghinga sa pagkakakita sa katawan nito. Pinilit niya pa rin suotan ito ng damit. Umingit ito pero hindi nagising. Binalik na lang niyang kumot nito bago nagtungo sa sofa. Doon na lang siya matutulog upang makaiwas sa tukso. Kaya lang, hindi pa sumisikat ang araw ay mulat ng mga mata niya. Si Beth ay tulog na tulog pa rin. Namamaluktot sa kumot dahilan upang hinaan niya ang aircon. Nag-toothbrush lang siya bago bumaba. Muntik pa siyang mapasigaw matapos datnan ng kambal sa kusina. Pareho nakaupo. Kuya Sander, I'm hungry. Hindi ba natin pwedeng gisingin si Mommy? Wait here, hahanap ako sa fridge ng food. Tumayo si Sander upang natigil matapos siyang makita. Good morning, Mr. Ocampo. Magalang na bati nito. Gusto niyang mangisi. Napaka-formal. Hindi ganun ang gusto niyang pagbati sa kanya. Gusto niya tawagin din siyang tito. Mali. Mas gusto niyang tawagin siyang daddy ng mga to. OMG, sorry po. Nagugutom po kasi ako. Ani ni Siren na nagulat sa presensya niya. Huminga siya ng malalim. Hindi niya talaga kayang magalit sa kambal. Naalala niyang pinagkamalan pa siyang daddy ng mga ito. Ngumiti siya ng malawak at lumapit sa dalawa. Bumalik sa upuan si Sander. Maaaring nahiyang magtungo sa refrigerator. You're hungry? Tanong niya sa batang babae. Tumango. Yes, but I don't want to disturb Mommy. She's tired. Napangisi siya basta. Ang swerte ng tatay ng kambal. Mababait at malalaahanin ng mga to. What do you want to eat? Tumungo siya sa ref upang magtingin ng pwedeng lutuin. Alangan namang pabayaan niya ang mga bata. Baka sinakal pa siya ni Beth kapag hinayaan niyang gutom ang mga anak nito. Oo na, hindi niya rin matiis sa mga to. We want pancakes? We do really miss Mommy loves pancakes? Ngumuso si Siren habang si Sander ay nakatitig lang sa kanya. Sure, I will make pancakes. But drink milk first and have some bread. Nilapag niyang 2 basong gatas at pack ng tinapay. Hindi naman tumanggi ang mga bata. Nagsimula din siyang gumawa ng pancakes. Pati itlog at ham niluto na niya. Nang matapos ay nilapag niya sa harap ng dalawa. Wow! This is much similar to Mamila's pancakes. Right, kuya? Nagniningning ang mga mata ni Siren na bumalik kay Sander. Tipid na ngumiti si Sander. Yeah, and taste much better too. Natuwa naman siya sa narinig. Favorite niya rin ang pancakes. Yun talagang inaral niyang iluto noon pa.
Nanatiling nakatitig si Lyndon sa kambal nung nag-uusap ang mga to. "I miss Uncle Blake. Tingin mo hindi siya magtatampong lumipat tayo ng bahay?" Tanong ni Siren kay Sander. "I hope not. Soon we'll visit him. Or we can call him to visit us." Ngumiti si Sander sa kapatid bago sumubo ng pancakes. Sa tansya niya, ang Blake na tinutukoy ng mga to ay ang lalaking sumundo sa kanila sa restaurant. Kung ganun, eto ang kasama nila sa bahay. Matagal nyo nang kasama si Blake, hindi niya alam na naitanong niya yon. Inosenteng nakatitig si Siren sa kanya. Pakaramdam niya nakatitig siya sa babaeng version niya. Tumango ang bata pagkaraan. "Yup, Uncle Blake is so kind. We live in their house in Canada. Simula pagkabata siya na po yung nag-alaga sa amin," kwento pa nito. "Yeah, he's a cool man. He bought us what he wanted and gave us all that he could." "Akala ko nga dati boyfriend siya ni Mommy," dagdag ni Sander. "Akala ko nga siya na si Daddy. Like he's been with us since birth according to Mommy," kwento muli ni Siren. Napataas ang kilay niya sa dalawang bata. "Is he not your father?" Bumagsak ang mga balikat ni Siren. "Sadly no, we don't look alike, and Mommy never mentioned that he was. She never mentioned anything about our father," dagdag ni Sander. Napatango siya pero hindi niya maintindihan kung bakit may selos siyang nararamdaman sa lalaki. 5 taon itong nakasama ni Beth, imposibleng hindi sila naging magkarelasyon. Pero magiging huli na ni Beth iyon dahil sisiguraduhin niya sa kanya na lang ang dalaga. "Is he not your mommy's boyfriend?" Maingat niyang tanong kahit narinig naman niya kanina si Siren na hindi. Naninigurado lang siya. Anumang oras ay pwedeng sumulpot si Blake. Mas magandang handa siya. Ngunit bago pa man makasagot ang kambal ay sumulpot na sa kusina si Beth. Namumungay pang mga mata nito pero napangiti matapos matanaw ang kambal. Agad nitong hinalikan ng dalawa. "Good morning, babies." Hindi sanay si Mommy na hindi tayo magkakatabi. Malungkot nitong turan. Maliit siyang umisi. Malamang na pinariringgan siya nito. "Pagkatapos niyong kumain, tika ba't, ihahatid ko kayo kay Uncle Blake niyo. Aalis kami ng Uncle Lyndon niyo," utos nito. Napaismid siya. Hindi alam kung mas maiinis siyang pupuntahan nito si Blake o mas maiinis siyang uncle ang nakakabit sa pangalan niya. Tumango ang kambal kaya tumakbang aalis na si Beth. Hindi siya nakatiis at sinundan nito hanggang sa hagdan. Agad niyang hinapit ito sa bewang na muntikan pa nitong kinasigaw. "Hindi ka ba makapaghintay?" sita nito sa kanya. Pumirmi ang mga labi niya at dumiin ang pagkakahapit nito. "Don't go and don't send them to Blake. Tatawag ako ng maid na mag-aalaga sa kanila. And don't make them call me uncle." Mahinang request niya. Maraha siya nitong nilingon, tila nasaktan sa request niya. "Uncle lang, hindi mo pa sila mapagbigyan. Nalungkot na nga sila dahil sa nangyari sa restaurant dahil sa'yo. Pero sige, hindi ko ipapaalis ang Mr. Ocampo para sa'yo." Inis nitong sagot. Napapikit siya ng mariin. Hindi Mr. Ocampo ang gusto niyang itawag sa kanya ng mga bata. Huwag ding Mr. Ocampo, masyadong formal. Ano gusto mo? Boss? Manong? None of the above. Let them call me Daddy. Yes, I want them to call me Daddy instead. Mahinahon niyang hiling na nagpaawang sa mga labi nito. Ano kayang mangyayari ngayong nasa isang bahay na si Lyndon kasama si Bethany at ang kambal? Makita kaya ni Bethany ang tattoo kay Lyndon na pagkakilala niya sa ama ng kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.